sound ko po. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So, ngayong umaga, so salamat po sa bawat isa. Salamat po dahil nagkakatipon po tayo. So, ngayon po, ang pag-aaralan po natin sa Hope 35 verse 1 to 16. Ang aking paksa ay sabi dito, kung magkasala ka, paano siya naapektuhan? Yun po ang pamagat natin, naapektuhan niyan. So, purihin ang Diyos. Bago po yan, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, ang kabutihan mo, katapatan mo, at pagmamahal mo sa bawat sa amin. Maging Panginoon sa mga oras na ito, Lord, linisin mo, Panginoon, ang iyong lingkod, sa puso, sa isip, sa salita, at sa gawa, para walang balakid, Panginoon, anumang ipagkakaloob mo na mensahe, ay walang makakahadlang, Panginoon, sa mga oras na ito. Maging marami pong salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ipinagkakaloob mo sa iyong lingkod. Maging, Panginoon, ang bawat isa. Maging sa mga oras na ito, Lord, itago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran. Ikaw ang maharap at mahayag. Ikaw ang madakila, mapapurihan sa mga oras na ito at magpakailanman. Ganon din, Panginoon, bigyan mo po, Panginoon, ng divine wisdom, knowledge, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Palutin mo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong lingkod, ang banal mong presensya, banal mong espiritu, banal mong kapangyarihan, narito sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. At marami pong salamat, Panginoon, sapagkat narito ka po, Panginoon, sa araw na ito. Maging pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong lingkod, maging ang bawat isa, pagpalain mo po, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. In Jesus' name, Amen. So, glory to God. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa buhay ni Pastora ni Sister Shirley Kasupanan. So, ngayon po, ang pamagat po natin sa Sahog, Job chapter 35 verse 1 to 16, ang pinakapaksa po natin dito, sabi dito, kung magkasala ka, paano siya naaapektuhan niyan? So, kung titingnan natin sa buhay natin, kung tayo ay nagkakasala, paano naapektuhan ang buhay natin o ang Diyos ba ang naapektuhan? Kung titingnan natin, ang naapektuhan hindi ang Diyos, kundi tayo. Tayo ang magsasuffer, tayo ang, sabi nga, tayo ang magkakaroon ng mga kahirapan sa buhay dahil sabi nga, ang Diyos ay talagang, kung iisipin natin, naapektuhan po siya. Kung paano tayo naapektuhan, ganun din po ang Panginoon. So ngayon po makikita natin dito sa buhay ni Eliho. Si Eliho, si Eliho ay talagang, sabi nga, naniwala si Eliho na ang Diyos ay napakalayo sa atin. So, kung tatanungin natin ang ating mga sarili, ang Diyos ba ay napakalayo sa atin ngayong araw na ito? O araw, sabi nga, oras-oras, araw-araw. So, kung titingnan natin, sabi nga, hindi po napakalayo ang Panginoon sa bawat isa. Sabi nga, tayo ang lumalayo sa Diyos. Hindi ang Diyos ang lumalayo sa atin. Dahil ang Diyos ay talagang laging nandito. Sabi nga, laging nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Panginoon, na sabi nga, ang banal na Espiritu ng Panginoon ang siyang nagpaparanas sa bawat isa sa atin. Pero sabi po dito, si Eliho, siya ay naniniwala na sabi nga na ang Diyos ay napakalayo sa atin. So sabi po dito sa verse 5, sabi po dito, tumingala ka sa langit at igala ang paningin. Masdan mo ang mataas na ulap sa papawirin. So makikita po natin, sabi nga, buksan po natin ang ating mga mata. Sabi nga, buksan po natin ang ating mga puso at isipan na lagi natin nararamdaman at sabi nga, lagi natin nararanasan na ang Diyos ay tapat at buhay. Di ba po, sa magpakailanman.
So ito po ang ano po nakita dito na sabi nga si Eliho, yun po ang kanyang paniniwala na napakalayo ang Diyos sa kanyang isipan. Sabi po dito na ang ating mga kasalanan o ang ating katwiran ay walang epekto sa kanya. Paano masasabi natin na walang epekto pag tayo ay nagkakasala? Sabi nga, marami pong epekto po yan pagdating sa Panginoon. So, makikita po natin dito sa 35 na sabi nga, mali ang pangunawa ni Eliho. Ipinapakita ng Biblia na ang Diyos ay hindi, sabi nga, walang emosyon. Kaya kaya niyang masaktan kapag tinatanggihan ng mga lalaki o babae, lahat ng mga linikha dito sa mundong ito. Walang excuses, sabi nga, walang exempted. Babae man, maglalaki, pag tinanggihan ng Diyos, sabi nga, ang kanyang pag-ibig, kapag sila ay tumalikod sa Kanya at sa anak, siya ay labis na nagdadalamhati. Kaya po, yung po ang sinabi dito sa Biblia, kaya sabi nga, mali ang pagkaunawa ni Eliho. So, sa buhay din po natin, sabi nga, ang salita ng Diyos, mahirap po yan maintindihan, lalong-lalo na kung hindi po yan, sabi nga, hindi tayo pinagkalooban ng Diyos. Mahirap intindihin ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi nga, ang mga babae, lalaki, kung hindi po yan naiintindihan ang salita ng Diyos, mahirap po. Pero po, sabi po dito sa Biblia na ang Diyos ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Yung umaayaw sa Kanya, sabi nga, yung tumatanggi sa Kanya, sa Kanyang mga salita, at sa Kanyang paglilingkod. Wala pong sinasabi po dito, lahat ng linika, babae o lalaki, na tumatalikod sa Kanya, ang Diyos po ay nagdadalamhati. Yun po ang sinasabi po dito sa Biblia. Kaya sabi nga, kaya't labis na ikinalulungkot ni Yahweh na linikha pa niya ang mga tao. Bakit? Sabi nga, dahil ang mga tao, tayong mga tao na linikha niya, sabi nga, kalarawan, kawangis. Diya po, kalarawan, pinaka-espesyal na linikha ng Diyos. Kaya pag tayo po ay nagkakasala, ikinakalungkot ng Diyos. Siya po ay nagdadalamhati. So, parang may maingay po. So, sorry po. Wait lang po, Pastora. So, yun po ang nais ng Panginoon. Sabi nga, kaya't labis na ikinakalungkot ni Yahweh o ng Diyos na linikha pa niya ang tao. Bakit nalulungkot ang Diyos? Dahil sa karamihan ngayon, maraming umaayaw, maraming hindi sumusunod sa kalooban niya, maraming hindi nakikinig ng salita ng Diyos, maraming mga nadi-discourage maglingkod sa Diyos. Kaya po, yun po ang nakikita natin, kaya talagang nagdadalamhati ang Diyos. Siya ay nalulungkot. Dahil sabi nga, madalas na nag-aalsa noong sila ay nasa ilan. Ang ganitong gawa nila ay labis niyang dinaramdam. Kaya po, dinaramdam ng Diyos. Tayo rin po minsan pag nagkakasala po tayo, kung nangungusap ang banal na Espiritu ng Panginoon, di ba po minsan tayo ay nasasaktan at nahihirapan, tayo ang nagsasaper. Di ba po, kaya sabi nga, nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang sabi nga, tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang ang araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Diya po, kaya sabi nga dito sa verse 5, na tumingala ka sa langit at igala ang paningin, masdan mo ang mataas na ulap sa papawirin. Di po minsan yung hindi po natin nakikita
ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Ang nakikita natin yung mga kahirapan sa buhay na dinaranas natin, yung kakulangan natin, yun po ang nakikita natin. Hindi natin nakikita yung kabutihan at kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Dapat yun po ang unang makita natin. Pagkagising pa lang sa umaga, isang malaking biyaya na po yan na nagising po tayo. Pag mayroon tayong mga trial sa buhay, mga struggle sa buhay, hardness sa buhay, persecution sa buhay, temptation sa buhay, hindi po yan, hindi po yan natin kailangan i-encounter. I-encounter natin yung kabutihan, katapatan, na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sabi nga, darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Kaya po, para tayo ay wasakin, maihiwalay, at para din tayo ay magkasala. Subalit, nandiyan ang banal na Espiritu ng Diyos, ang siyang nagagabay sa atin, yun po ang nagkukontrol sa bawat isa sa atin. Sabi nga, kahit nasa paligid mo, hinahamon ka na, gusto ka ng awayin, kinukontrol ng Diyos dahil tayo ayaw magkasala. Dahil sabi nga, palibutan ka nila at gigipitin sa kabila-kabila. Sabi nga, wawasakin ka nila at lilipunin ang lahat ng inyong mamamayan. Wala silang iniiwang pagkaputong. Sabi nga, yung bato, sapagkat hindi mo pinapansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Kaya po, hindi natin napapansin. Kaya ito po yung nasasabi po dito na sa verse 5 na tumingala sa langit at igala ang paningin, masdan mo ang mataas na ulap sa papawirin. Kung titingnan natin ang araw-araw, kung titingala tayo sa buong daigdig na ito, hindi natin kayang, hindi natin kayang tapatan. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay. Pero sa Diyos, sabi nga, walang imposible. Posible sa tao, pero sa Diyos, wala pong imposible. Kaya ito po kaya tayo pong mga tao ay minsan iwasan din po natin na i-encounter natin ang mga bagay na nakakasira. Na sabi nga, napipinsala yung ating mga spiritual na buhay. Yun po ang kailangan po natin. Dahil sabi nga sa Ephesians chapter 4, verse 30, ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi makababahagi sa mana ng anak ng malaya. Di ba po? Kung tayo po ay nagkakasala, mis na magmamana, sabi nga, mis na makabahagi tayo sa mamanahin natin sa buhay spiritual natin, ay parang sabi nga, baka hindi po yun mangyari. Dahil napakalinaw po sa sinabi dito sa Efeso. Kaya nga ang pamagat natin, kung magkasala ka, paano siya naaapektuhan diyan? Apektado ang ating mga sarili, hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos po ay tayo po ay tinutuwid. Binibigyan po tayo ng malaya na kaisipan. Kaya ang Diyos, sabi nga, ang buhay natin, sabi nga, kung ibinibigay natin sa Diyos, kayang i-control. Diba po, kayang i-control. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng disiplina. So, ganito po yung, kaya sabi nga, kailangan unawain natin ang salita ng Diyos. So, sabi nga dito sa pinag-aaralan natin, sa kabilang banda, kapag ang bayan ng Diyos ay nagkasala, sabi nga, maingat na sundin siya sa pag-ibig, pagsunod, at katapatan. Siya ay lubos na nalulugod. Kaya po, hindi natin, sabi nga, hindi natin kayang
pantayan. Ang Diyos lang ang mayroong talagang pinaka-perfect na siya ay tapat. Siya po ay tunay na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Pero sabi nga, gagawin na lang ng tao, gagawin na lang ng mga mananampalataya, kundi sundin ang kanyang kalooban. Sabi nga, masunod ang kanyang kalooban. Kung sabi nga, dahil tayo po ay minahal ng higit pa sa kanyang buhay, kaya ibinigay niya nga ang kanyang buhay para tayo ay bigyan ng pagkakataon, para tayo ay bigyan ng panibagong buhay. Ganun po magmahal ang Diyos. Hindi katulad natin na ang pagmamahal natin minsan pag nasasawa na, yung ay nanglalamig na, yeah po, pero ang Diyos hindi po, kahit kailan, hindi po siya nanlalamig. Lalo pa nga, sabi nga, lalo pang umiinit. Basta ang kinakailangan natin, tayo ay alam natin kung ano yung mga ginagawa natin sa buhay. Kaya sabi nga, maingat na sundin siya sa pag-ibig, pagsunod at katapatan. Siya ay lubos na nalulugod. Nalulugod ang Diyos pag tayo po ay sumusunod sa kanyang kalooban, pag tayo po ay nagmamahal sa kanya lang higit pa, at pag tayo po ay tapat na naglilingkod sa kanya, na alam natin na tayo ay nagkakasala. Sabi nga, ang Diyos ay nalulugod sa bawat isa sa atin. Hindi po siya natutuwa. Sabi nga, hindi po siya natutuwa na halimbawa, example ko lang sa isang pamilya, na sa isang magulang. Kung ang kanyang anak na nagkakasala, matutuwa ba ang magulang? O masisiyahan ba ang magulang? Ikagagalak ba ng magulang ang kanyang anak na kung gumagawa ng hindi tama o patuloy na nagkakasala? Hindi po natutuwa. Ikinatutuwa ng magulang pag ang anak ay gumagawa ng kabutihan. So, yun po, at sumusunod sa kanyang magulang. Natutuwa ang magulang. Ganon din po tayo, ang magulang po natin sa spiritual na buhay natin, walang iba kundi ang Diyos. Kaya kailangan po natin ito na tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ito po ay, sabi nga, ito po ay kailangan natin na sa panahon ngayon. Dahil sabi nga, ang bawat isa'y dapat na magbigay ayon sa kanyang pasya. Ibigay natin yung the best para sa ating Panginoon. Ibigay natin yung oras sa paglilingkod. Ibigay natin yung mga buhay natin na sabi nga na maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, lalong-lalo sa paglilingkod, sapagkat ang Diyos iniibig na, sabi nga, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Unang-una, ibigay natin yung the best para sa Panginoon, yung oras, yung kailangan natin, lagi natin ipaprioritize ang Diyos. Sabi nga ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanyang mga linikha, sa kanyang mga tao na may malalim na damdamin. Sabi nga, tinitipon niya ang kanyang mga bisig tulad ng isang mga alagad o pastol o mga pastor. Di ba po, yung mga pastor na mga ginagamit na instrumento, yun po ang po natin. Kaya sabi nga sa Isaiah chapter 40 verse 11, ito po yung supporting verse dito, nasabi dito, at tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan, sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ng ang mga tupang may supling. Ganun po ang Panginoon. Kaya kung makikita natin dito sa chapter 5 na talagang napakalinaw po ang sinasabi po dito na talagang kahit na tayo ay nagkasala, sabi nga pag humingi tayo ng tawad sa Diyos, ang Diyos naman ay handang magpatawad dahil po siya ay mahabagin.
Dahil sabi nga, at mahalin siya ng may lambing na dakila kaysa isang ina. Yun po, kailangan kung mayroon po tayong mga kahilingan sa Panginoon, kailangan po tayo ay counting yung kung malambing ka sa iyong kapatid o sa iyong anak o sa iyong asawa, kailangan mas malambing ka po sa Panginoon. Ano mang nais mo, hilingin sa Panginoon, yun po ang nais ng Panginoon. Hindi po siya tumitingin sa anumang mga pagkakasala natin. Sabi nga, kung tayo ay nagkakasala, tayo mismo ang naapektuhan. Tayo ang unang apektado. Ang Diyos po ay, sabi nga, tayo po ay pinapatawad naman sa ating mga ginagawa. Sabi nga, lumapit tayo sa ating Panginoon. Yun po ang po dito. Kaya nga sabi nga, pansinin ang kahangahangang pagpapahayag na walang hanggang pag-ibig ng Diyos na itinala sa Isaya. Sa lahat ng kanilang, sabi nga, dito po ay talagang, sabi nga, yung sa lahat ng kababaang siya ay rin, sabi nga, nabagabag at iniligtas sila. Kaya po iniligtas po tayo dahil sa kanyang presensya at sa kanyang pag-ibig. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. Kaya po dahil sabi nga, kaya minsan ito po yung mga kaibigan ni Job, at kung makikita po natin, panay hatol kay Job. Kaya po, sa buhay din natin, iwasan din po natin na panay tayong humatol. Dahil naalala ko po yung ng ating chairman na yung hindi tayo panay maghatol. Di ba po? Tama po yun. Sabi nga, bago po tayo mag-judge, yung ating sarili muna ang ating titingnan. Huwag po yung sa iba. At kung malayo naman po yung presensya ng Panginoon sa atin, tayo po ay, sabi nga, lambingin natin ang Diyos na ibigay ng Panginoon sa atin ang kanyang banal na presensya, banal na espiritu, banal na kapangyarihan. Kaya po kung mayroon tayong mga idinudulog, katulad po nung nakaraang linggo, ay gabing-gabi na, mayroon pong pumunta dito sa amin na isang bata, at dahil yung isang bata na noong mayroong karamdaman ay humingi ng prayer at sinamahan nung ina ng bata na napagaling dahil sa pamamagitan ng panalangin, ay sinamahan yung babae na may sakit ang bata. At nakapagsabi nga po ako kasi nga nandito na nagpapahinga na po ako dahil Sunday. Sabi ko, hindi naman po ako doktor. Sabi ko, pero sabi nga, kailangan yung prayer. So kinausap ko po yung babae, yung nanay. Sabi ko, bakit hindi mo dalhin sa church? Sabi ko, wag mong ihahat lang ang anak mo pagdating sa simbahan. Dahil sabi ko nga, nung kami po, sabi ko, dumaan man po ako dyan, mayroon akong anak, wala pang 1 buwan, pinapasok ko na po yan sa church. Sabi ko sa kanila. So, pero pinanalangin ko po yung bata. So, at talagang makikita po natin. Kaya nga, ito po, sabi nga, ang Diyos ay, pag tayo po ay, sabi nga, siya po ang tunay na nagmamahal sa bawat sa atin. Itinataas niya sila at dinadala sa lahat ng araw unong-una. Kaya po, mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay laging nandito sa ating buhay. So naalala ko lang yung nagpakita si Ma'am Shirley, ganun din po yung tita ko na wala na pong buhok. Lagi po siyang nagpapakimo yung mga nakaraang araw, kaya busy po ako. Minsan nagkukul sa akin at humingi siya ng prayer at pinagpe-pray ko sa online. Sabi, umiiyak siya. Sabi niya,
mas ano daw, naniniwala daw siya na gagaling siya dahil sa prayer. Dahil sabi niya, nung tinanong siya ng ano niya, ng asawa, sino ba yan? Sabi man niya, pamangkin ko siya na pastor. Noon po ang ano niya, humingi siya ng prayer. Nagpapakimo man at wala na po siyang buhok. So nakakalungkot po. So ito po yung ano, sabi nga si Jesus ang pinakapunong pari. Kaya po si Jesus ang pinakapunong pari. Yung titingnan natin, ang Diyos ang siya lang talaga ang dapat po natin lapitan, walang iba. Dahil sabi nga, kahit anong mangyayari sa buhay natin tulad ni Job, tulad dito na, kasi nga yung pinag-uusapan natin dito na maling pagkaunawa ni Elihu. Na ito po yung sabi nga, si Job ay talagang sabi nga, kaya nga tayong lahat magpakatatag tayo sa ating mga pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumapasok sa ating kalangitan, walang iba kundi ang Diyos. Di ba po? Sa harap natin, laging nandiyan po yan. Sabi nga, siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos, na ating pinakapunong pari. Yun po ang unawain natin. Sabi nga, nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinutokso, di ba? Nung siya po ay tinutokso, siya ay, sabi nga, siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Di ba po, hindi siya nagkasala dahil marunong po siyang magpigil sa kanyang sarili. Dapat ganun din po tayo. Sabi nga, patuloy natin linisin, patuloy natin babantayan ang ating mga puso at isipan para iwas tayo sa pagkakasala. Dahil once na tayo ay mayroong karunungan, kaalaman na nagmumula sa Diyos, kailangan malimit po tayo, lalong-lalo sa ating mga puso at isipan, na dapat hindi po tayo magkakasala, dahil pag tayo po ay nagkakasala, lalong-lalo sa ating kapwa, ay tayo mismo ang magdurusa. Dahil sabi nga dito sa verse 8, kung nagkakasala kay kapwa mo ay nagdurusa sa paggawa ng mabuti, natutulungan mo sila. Kaya po, ang Diyos, kung gumagawa tayo ng kabutihan, katapatan sa ating kapwa na hindi natin kayang, sabi nga, hindi natin kayang siraan o kaya hindi natin kayang gawa ng masama, mismo tayo ang sabi nga, tayo ang magbi-benefit, hindi yung tayo mismo ang magbi-benefit. Di ba po, ayun po ang po dito. Kaya nga minsan may nagsasabi na ikaw ngaya ay pinakamalakas sa Panginoon. Yun po ang lagi kong naririnig dito, na malakas daw ako kay Lord. Lahat ngayon ay binibigay sa iyo na yung mga ipinapakita. So sabi ko, lahat tayo malakas kay Lord. Kaya po, dahil sabi nga, ang Diyos ang sumasaliksik ng puso isip natin. Pag tayo po alam natin na tayo nagkakasala, tayo ay, sabi nga, tayo ay mayroong pagkukulang, ang Diyos ay handang magpatawad. Hindi tayo bibigyan ng kahinaan, hindi tayo bibigyan ng kahirapan sa buhay natin, lalong-lalo sa mga mayroong karamdaman, tayo din po ay ginagamit. Dahil tayo rin po ay mga instrumento. Tayo ay, sabi nga, kung paano ang Diyos na nagpapagaling, tayo rin po ay kaya natin magpagaling. Dahil sabi nga dito sa ating pinag-aaralan, na sabi nga, ang salita ng Diyos, kailangan talaga natin unawain ng mabuti. Dahil ito po yung nangyari kay Elihu, na talagang sabi nga, mali ang pagkaunawa ni Elihu. Ipinapakita ng Biblia na ang Diyos ay hindi. Walang emosyon, kaya niyang saktan kapag tinatanggihan ng mga tao. Lahat ng mga tao, babae o lalaki, walang sinasabi dito babae lang
ang magkakasala at lalaki lang magkakasala, lahat po binabanggit. Tayong lahat ay makasalanan. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon. Dahil sabi nga, ang Diyos ang pinaka makapangyarihan, walang kasalanan, pero naibilang pa rin po siya sa makasalanan para tayo ay tubusin at maligtas at magkaroon ng mana sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yung po ang sabi dito, huwag sabihin na ang makapangyariang Diyos ay di nakikinig. Kaya po, na di niya pinapansin ang kanilang sinapit. Di ba po, wag natin sabihin, pag tayo po ay mayroon po tayong mga nararamdaman o mayroon tayong mga kakulangan na hindi na tayo inaalala ng Diyos, alalahanin natin mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagkukulang, hindi nagpapabaya. Tayo ang mayroong mga pagkukulang. Kaya kung nangyayari man po yan sa buhay natin, tanungin natin ang Diyos at ipaalala sa atin kung ano ang mga pagkukulang. Dahil noon po, nung ako po ay marami pong struggle sa buhay, na nung mawala yung husband ko at sumunod naman yung tatay ko, nangusap ako sa Diyos, Lord, ano yung pagkukulang ko? Ano pa yung hindi ko nagagawa? Ipaalala mo sa akin, Lord. Ayun po ang ginawa ko. Kaya napakalinaw po ang sinabi po dito na huwag sabihin ang makapangyariang Diyos ay di nakikinig. Kaya po, lagi pong nakikinig ang Diyos. Tayo ang lumalabag lang sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi po tayo nawawala ng mga kahinaan. Kaya po, yun po ang po dito. Kaya sabi nga, ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay laging lumapit at sabi nga, kung hindi natin nararamdaman ang presence ni Lord at ang banal na Espiritu ng Diyos, kausapin natin ang Diyos na mananahan sa atin. Dahil kung ang Diyos ay makapangyarihan, pinapahintulutan ng Diyos na tayo rin po ay mayroon din authority na pwede tayong magpagaling ng mayroon mga karamdaman sa pamamagitan ng ating mga ipanalangin. Dahil sabi nga, ikaw na rin ang nagsasabi, ang Diyos ay hindi mo nakikita. Kaya po, maghintay ka na lamang sapagkat ang kalagayan mo alam niya. Kaya po, dito sa verse 14, lahat ng nangyayari sa buhay natin, alam po yan ng Diyos. Sabi nga, iniisip pa lang natin, alam na po yan ng Diyos, lalo na sa pangangailangan. Basta sabi nga, ibigay na lang natin sa Diyos at manalangin at manampalataya at maniwala na ang lahat ng yan ay mangyayari. Kaya po, yun po ang, sabi nga, alam ng Diyos ang kailangan ng bawat isa sa atin. Sabi nga, alam ng Diyos kung ano ang purpose sa bawat isa sa atin. Dahil sabi nga, akala mo hindi siya marunong magparusa. At sabi nga, at ang kasamay pinawalang bahala niya. Wala nang saysay kung magsasalita ka pa. Mga sinasabi mo na may walang kwenta. Kaya po, lahat tayo po may minsan isipin natin bago po tayo magsasalita. Minsan nga sa panalangin, bago tayo manalangin, kailangan talagang yung hindi tayo magkakamali. Dahil sabi nga, kailangan sabi nga, yung kalooban ng Panginoon ang lagi natin babanggitin. Yun po ang pinag-aaralan po natin sa araw na ito. Na napakalinaw po na talagang sinasabi po dito na ito po yung sabi nga, mali ang pangunawa ni Eliho
ipinapakita ng Biblia na ang Diyos ay hindi. Walang emosyon kaya niyang masaktan kapag tinatanggihan ng mga tao ang Diyos. Kaya po, yung mga tumatalikod, kaya sabi nga, maraming mga tao ngayon na hindi pa talaga nakakasunod sa kalooban ng Diyos. So, yan lang po. So, ang pamagat natin, kung magkakasala ka, paano siya naapektuhan. Naapektuhan po ang Diyos. At unang-una tayo po ang apektado. Kaya po pag tayo ay nagkakasala, tayo ang makakaranas ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Pag tayo po ay nagkakasala. Dahil sabi nga, pinapaalala po yan ng Diyos kung ano yung mga pagkukulang natin at pagkakasala natin. Tulad po ng salitang ito. Tulad ng ito po yung ano po ni Eliho na mali. Sabi nga, mali ang pangunawa. So, unawain natin ang salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos ay buhay, matalas. Sabi nga, magkabilay, talim, tagos sa puso, na talagang ang salita ng Diyos, gawin natin inspirasyon sa buhay. Gawin natin ito na ito ay nagbibigay buhay sa bawat sa atin. Buhay espiritual. Mahalaga po ang salita ng Diyos. Dahil naalala ko po yung hindi po ako nakakapagbahagi ng salita ng Diyos, may umihina ang aking katawang panlupa. So, yun po, kailangan po lagi po tayong magbabasa ng salita ng Diyos at unawain ang salita ng Diyos dahil ito po ang pagkain natin sa spiritual na buhay. Kaya napakahalaga po. Gawin natin inspirasyon ang salita ng Diyos. Purihin ang salitang ito. Tayo po ay pagpalain. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Amang banal, sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, tinuturuan mo po kami kung paano kami kikilos, kung paano kami magsasalita, kung paano kami mamumuhay sa mundong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat tinutuwid mo po ang bawat isa sa amin. Ganun din, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, magmula ngayon, Panginoon, ikaw na, Panginoon, siyang magmaniho sa aming mga puso at isipan para hindi po kami magkasala laban sa iyo, Panginoon. At marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Tinataas ka namin ugad, sinasamba sa espiritu at katotohanan. Purihin ka, luwalhatiin ka. Sa lamang ang papuri, pasasalamat sa lamang sa tanging pangalan po ni Jesus. In Jesus' name, Amen. So, glory to God. Back to Sister Belly Jean. God bless us all po. Amen. Praise God po sa buhay mo po, Pastora Shirley, sa mensahe po sa mga oras nito at nawa ay patuloy ka po na pagpalain pa ng ating Panginoon at